Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay sa atin ng mga dahilan upang tayo ay kanyang patawarin, upang tayo ay kanyang kaawaan, upang tayo ay kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pananampalatayang Islam, mga kapatid, ay napakaraming mga bagay na nasa sa atin kung kukunin natin ito o hindi. Mga bagay na mga kabutihan na kung saan ay dito nagkakaroon ng pagpapaligsahan ang mga Muslim, ang mga mananampalataya. Katulad ng pagpasok ng buwan ng Ramadan, sa pagpasok pa lang ng buwan na ito ay talagang makikita na natin yung pagsisikap ng ilan sa ating mga kapatid na mga mananampalataya. Subalit nakakalungkot na ang iba ay parang wala rin, walang pagbabago. Kung ano yung kanyang nakaugalian o gawain nung hindi pa pumasok ang buwan na ito, ay ganun pa rin. Pero dumating ang panahon na minsan ay para bagang nagsisisi. Para bagang nare-realize niya na marami siyang naiwan o maraming mga bagay, maraming mga pagkakataon na ibinigay sa kanya ay hindi niya nakuha, na ibabaliwala niya. Ngayon na pumasok na tayo sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan, dito naman ay hahabol. Hahabol yung mga taong nagpapaliban, binibigyan ng pagkakataon para magkaroon ng maraming biyaya, ay humahabol yung mga taong binabaliwala nila o hindi nila nabibigyan ng panahon yung mga kabutihan, mga gawaing mga para sa kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hahabulin natin ang mga kabutihan sa pamagitan ng titingnan natin ang mga kaugalian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ilan sa kanyang mga kaugalian kapag pumasok na itong huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kung titingnan natin sa hadith na naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama idza dakhala al-ashr. Naging kaugalian, sabi ni Aisha, ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na kapag pumasok na ang 10. Ano itong 10? Huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Huling 10 araw. Especially sa mga gabi ng 10 araw na ito, mga kapatid. Idza dakhala al-ashr, shadda mi'zarah. Shadda mi'zarahu. Ibig sabihin ay hihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba. Tandaan natin, mga kapatid, kasi hindi sinabi dito na belt, hindi sinabi na sinturon, kundi ang sinabi ay ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba. Hinihigpitan niya. Ang na-mention dito, hinihigpitan ni Propeta ang kanyang kasuotan sa baba. Matalinghaga ang salitang ito. Shadda mi'zarahu. Hinihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba. Ibig sabihin nito ay tinatalikdan niya ang gawaing mag-asawa. Iniiwasan niya ang gawaing mag-asawa. Alam natin, mga kapatid, anong gawain ng mag-asawa. Huwag naman natin isipin na ang gawaing mag-asawa ay ang pag-aaway, ang pagsusumbatan, o ang pagtatampuhan. Hindi yun ang tinutukoy. Sanayin natin na i-exercise natin, i-training natin yung ating talino, yung ating pag-isip, na yung madali natin maintindihan
Yung mga bagay-bagay, hindi yung kailangan pang isa-isahin na 1, 2, 3, 4, 5. Hindi. Sanayin natin ang ating pag-isip na matalas. Matalas yung ating pag-unawa, matalas yung ating pag-intindi. Sadda mi'zarahu, hinihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa bandang ibaba, ibig sabihin ay tinatalikdan niya ang gawaing mag-asawa. Wahiya laylahu, at pinapasigla niya ang kanyang gabi. Ibig sabihin sa mga gabing 10 araw, huling 10 araw, ay pinapasigla niya. Binubuhay niya ito. Ibig sabihin, hindi siya natutulog. Hindi siya natutulog. Magdamag, hindi siya natutulog. Nagagawa ba natin ito, mga kapatid? Sanayin natin ang ating mga sarili na hindi tayo matulog. Subukan natin. Sundan natin itong ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi natin mamiss yung isang gabi na pinakahihintay natin ng mga Muslim na ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wahiya laylahu wa iqaza ahlahu. At ginigising niya ang kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya, ginigising niya. Ibig sabihin ay isinasama niya sila sa gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya sila pinabayaan na matutulog. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa situational naman ang pangyayari mga kapatid. Pero kung wala namang dahilan, ay bakit hindi natin ito gagawin para makuha natin at hindi mawawala yung hinihintay natin, pinaka-hihintay natin na isang gabi na tinatawag na Laylatul Qadr. Handaan natin 3 bagay. Hinihigpitan niya ang kanyang kasuotan sa baba, at pinapasigla niya ang kanyang gabi, at ginigising niya ang kanyang mga pamilya. Kabilang pa sa naisalaysay ni Aisha, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, nakaugalian ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Na nagsusumikap siya sa gawaing ibada, gawaing pagsamba, gawaing mga hasanat, mga khairat, mga amal salihah. Nagsusumikap siya sa mga gawain ito fil ashr al-awakhir, sa huling 10 araw. Anong ibig sabihin ng nagsusumikap? Yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Marami siyang mga ginagawa na mga karagdagan, na mga ibada, mga pagsamba, mga kabutihan na dati ay hindi naman niya gaano ginagawa noong ibig sabihin hindi pa pumasok itong huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kasi sa buwan ng Ramadan, hindi pa pumasok yung huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Paliwanag ng mga ulama, bagamat siya ay natutulog din, marami din siyang mga gawaing mga ibada, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, subalit pagpasok ng 10 huling mga araw na ito, ay dito na niya binubuhos. Nagsisikap na talaga siya na sobra-sobra na yung kanyang mga gawaing mga ibada, mga pagsamba, mga kabutihan na hindi niya ginagawa sa ibang mga araw. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kaya sa mga araw na ito, huwag nating kalilimutan ang panalangin. Huwag nating kalilimutan ang panalangin mga kapatid. Lagi tayong magdua para sa ating mga sarili. Kung magulo ang ating buhay, magdua tayo palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung lagi natin idinudua ay kayamanan sa lapi. Magdua tayo na magkaroon ng katahimikan ang ating sarili. Kung magulo ang ating pamilya, magdua tayo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Ang ating mga kamag-anak, ang ating mga magulang, magdua tayo ang ating mga anak. Samantalahin natin ang mga araw na ito mga kapatid. Lagi tayong magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pinaka-importante na mga dua, huwag nating kalilimutan ang kaligtasan dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Makikita natin sa Suratul Baqarah ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, wa idza sa'alaka ibadi anni, at kapag tinanong ka ng aking alipin tungkol sa akin, o Muhammad, pag tinanong ka ng aking alipin tungkol sa akin, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sabihin mo na ako ay malapit. Ako ay malapit, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya lahat. Alam niya lahat ng pangyayari. Alam niya lahat ng ating mga ginagawa. Fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Didinigin ko ang panalangin ng taong nananalangin sa akin idza da'an, kapag siya ay nanalangin. Falyastajibu li, kaya marapat ay sundin nila ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal yu'minu bi, at marapat na manampalataya sila sa akin. Sundin nila ang lahat ng mga ipinag-utos ng Allah, iwasan nila ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah, manampalataya sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, upang sila ay gabayan palagi ng Allah. Gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kanilang mga gawain dito sa mundo. Gagabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maunawaan nila mabuti ang kanilang relihiyon. Mabasa nila mabuti ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anumang kabutihan na kanilang mga layunin ay gagabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag nating kalilimutan ang mga araw na ito, mga kapatid. 10 huling araw na pinaka-importanteng mga araw, higit na pinaka-mainam ang mga araw na ito. Samantalahin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.